Martial Pick, Kabanata 4513. Tumaya, Vice Hall Master Wu. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao kay Wu Xingqi, na marahang tumanggaw bilang tugon. Lumapit si Wei Cheng at tumayo sa kaliwang bahagi ni Wu Xingqi. Sinundan siya ng kanyang Blood Warriors. Napaangat ang noo ni Wu Xingqi. Maraming salamat sa pag-imbita nitong si Wu na maging saksi sa labanang ito. Pakiramdam ko ay talagang pinarangalan ako. Gayunpaman, umaasa ako na pareho kayong hindi lumampas sa dagat dahil pareho kayong galing sa iisang sect. Ang kapayapaan at pagkakaisa ay lubos na pinahahalagahan dito. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang tingin sa pagitan nina Wei Cheng at Yang Kai bago sinabing. Kung walang pagtutol, magsisimula na ang laban. Ang mga patakaran ay pareho tulad ng dati. Ang laban ay nahahati sa 3 round, at ang taong mananalo ng 2 round ang siyang mananalo. Bukod pa rito, walang armas ang pinapayagan sa martial method stage. May problema ka ba dito? Ipinahayag ni Wei Cheng at Yang Kai na ayos lang sila sa mga patakaran. Mabuti, kung paano kayo lalaban, maaari kayong magkaroon ng talakayan sa inyong sarili. Itong si Wu ay hindi makikialam. Ang dahilan kung bakit ako narito ngayon ay para lamang maging saksi. Pagkatapos, umalis si Wu Xingqi at tahimik silang pinagmasdan. Sa entablado, sumulyap si Wei Cheng sa matayog na Yang Wei sa likod ni Yang Kai, pagkatapos ay sumimangot. Isang bodyguard lang ba ang dala mo, Alchemist Yang? Paano tayo lalaban? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ano ang mali doon? Ang mga patakaran ay nagsasaad na ang taong mananalo ng 2 round ang siyang mananalo. Hindi sinasabi kung ilang bodyguard ang dapat nating dalhin. Umiling si Wei Cheng. Tama, pero minamaliit mo yata itong Wei. Ang bodyguard na inilabas mo sa Blood Warrior Hall ay nasa 2nd step Heaven Realm lang. Ang mas mahina sa 2 kong bodyguard ay nasa 6th grade Heaven Realm. Walang paraan ang bodyguard mo ay katapat nila. Kailangan nating hayaan silang lumaban para malaman kung siya ay kapareha. Tinitigan siya ni Wei Cheng. Kung handa kang humingi ng tawad sa akin, Alchemist Yang, magpapanggap akong walang nangyari para hindi ka mapahiya. Umiling si Yang Kai. Mabuti ang magkaroon ng kumpiyansa, Alchemist Wei, ngunit ang labis na pagtitiwala ay mas makakasama sa iyo kaysa sa kabutihan. Bumagsak ang mukha ni Wei Cheng habang ngumuso. Handa akong ayusin ang hindi pagkakaunawaan ng mapayapa, ngunit dahil tinanggihan mo ako, huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa iyo bilang senior brother. Gusto kong malaman kung paano mo matatalo tayong 3 kung kayong 2 lang. Ang mga patakaran ay pareho. Kung walang mananalo pagkatapos ng unang 2 round, personal na kailangan naming makipagkompetensya sa huling round. Tumanggaw si Yang Kai. Gayunpaman, bago iyon, hindi ba tayo dapat maglagay ng taya? Kung hindi, magiging boring ang laban. Taya, nagulat si Wei Cheng. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Yang Kai kay Wu Xingqi. Labag ba ito sa mga patakaran ng sect, Vice Hall Master? Walang imot na sagot ni Wu Xingqi. Okay lang basta magkasundo kayong 2. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi dapat magkaroon ng anumang casualty. Naiintindihan. Tumanggaw si Yang Kai, pagkatapos ay kinuha ang espada mula sa kanyang baywang at itinaas ito. Ito ay isang spirit armament. Sapat na ba itong pusta? Nang hina ang mga mag-aaral ni Wei Cheng nang marinig niya iyon, at maging si Wu Xingqi ay mukhang interesado. Agad na nagkagulo ang mga alchemist sa paligid ng martial method stage. Isang spirit armament. Spirit armament ba talaga iyon? Gulat na napatingin sa kanya si Wei Cheng. Inihagis ni Yang Kai ang True Void Sword kay Wu Xingqi. Siguradong malalaman ni Vice Hall Master Wu kung ito ay spirit armament o hindi. Kinuha ni Wu Xingqi ang espada at hinugot ito. Matapos niyang pagmasdan ito saglit, bumungad sa mukha niya ang pananabik. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik niya ang espada sa kaluban at tumanggo. Ito ay talagang isang spirit armament. Dahil sinabi ni Wu Xingqi, natural na hindi siya pagdudahan ni Wei Cheng. Nagdududa siyang tumingin kay Yang Kai habang iniisip niya kung ano ang ginagawa ng huli. Isang naguguluhan na si Wu Xingqi ang nagtanong. Sigurado ka bang gusto mong ilagay ang spirit armament na ito bilang isang taya, Alchemist Yang? Iyan ay isang napakahalagang kayamanan. Sa buong Divine Armament World, ang spirit armaments ang pangalawang pinakamahusay na armas pagkatapos ng 10 Great Divine Armaments. Ang bawat spirit armament ay napakalakas. Ang kapangyarihan na magagamit ng isang spirit realm master na mayroon man o walang spirit armament ay lubhang naiiba. Kahit na si Wu Xingqi ay isang spirit realm master, kahit na wala siyang spirit armament. Sa makatuwid, nang makita niyang si Yang Kai, isang heaven grade alchemist, ay walang pakialam na manghuli ng isang spirit armament at ginamit ito bilang isang taya,
naramdaman niya na ang huli ay nag-aaksaya. Napakaganda sana kung nasa kanya ang espada. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Kapos ako sa pera ngayon, at wala akong mas mahalaga pa rito. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad kay Wei Cheng. Mukhang may tiwala ka sa iyong sarili, Alchemist Yang. Dahil si Yang Kai ay nakakuha pa ng isang spirit armament para gamitin bilang taya, hindi lang siya kumpiyansa. Halos wala siyang pakialam kay Wei Cheng, na nagalit sa realisasyong ito. Bagaman gusto kong makuha ang spirit armament na ito, ang Wei na ito sa kasamaang palad ay walang anumang bagay na angkop na gamitin bilang isang taya. Nanghihinayang umiling si Wei Cheng. Ito ay isang kahihiyan na kailangan niyang hayaan ang gayong pagkakataon na dumaan sa kanyang mga daliri. Ayos lang. Hindi ko kailangan ng anumang mahalagang bagay. Sa palagay ko mayroon kang ilang red jades, Alchemist Wei. Nakangiting tanong ni Yang Kai. Red Jades. Nagulat si Wei Cheng. Gusto mo bang ilagay ko si Red Jades bilang taya? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Maging si Wu Xingqi ay lumitaw na nabigla habang palihim niyang minumura si Yang Kai sa pagiging wastrel. Ang halaga ng isang spirit armament ay hindi kailanman masusukat sa Red Jades. Sabi ko kulang ako sa pera. Okay lang basta may Red Jades ka. Tumanggo si Yang Kai. Ako. Mayroon akong ilang Red Jades. Ilan ang maaari mong ilabas? Tanong ni Yang Kai. Isang nahihiyang Wei Cheng ang sumagot. Mga 200,000 hanggang 300,000. Wala nang higit pa riyan. Inaasahan na ang isang Heaven Grade Alchemist ay mayroong ilang 100,000 hanggang 1,000,000 Red Jades. Si Wei Cheng sa una ay nagkaroon din ng higit sa 1,000,000 Red Jades, ngunit para makuha ang Heaven Flame sa Divine Flame Hall, gumugol siya ng maraming pera para makabili ng ilang bagay, kaya naman naiwan siya ng napakakaunting pera. Siyempre, kahit na ang 1,000,000 Red Jades ay wala kahit saan malapit na makabili ng isang spirit armament, hindi banggitin ang 300,000. Aware naman siya dito kaya naman parang nahiya siya nang magsalita, 300,000 na. Tumanggo si Yang Kai. Okay ka lang bang maglagay ng 300,000 Red Jades bilang taya, Alchemist Wei? Tinitigan siya ni Wei Cheng na parang tanga ang huli. Sigurado ka bang magiging okay ka sa pagkuha ko lang ng 300,000 Red Jades bilang taya? Oo, tumanggo si Yang Kai. Sa gilid, si Wu Xingqi ay nasa mga pin at karayom. Kung hindi siya pinigilan ng kanyang pagkakakilanlan bilang saksi, sinabi niya kay Yang Kai na maaari siyang pahiram ng pera. Napakasayang maglagay ng spirit armament para maging taya kapag ang kabilang partido ay maaari lamang mag-alok ng 300,000 Red Jades. Tinitigan ni Wei Cheng si Yang Kai, at nang matiyak na hindi nagbibiro ang kabilang partido, tumanggo siya. Kung ganoon, kukuha ako ng 300,000 Red Jades para maging taya. Mangyaring maging saksi nito, Vice Hall Master Wu. Matamlay na sagot ni Wu Xingqi. Magsimula tayo ngayon, Alchemist Yang. Nakaramdam ng saya si Wei Cheng dahil malapit na siyang makakuha ng spirit armament. Iniisip niya na maaaring ito ang paraan ni Yang Kai para humingi ng tawad sa kanya. Kung hindi, bakit may gagawa ng ganoong katangahan? Ang isang spirit armament ay higit pa sa makabawi sa kanyang mga pagkatalo sa Divine Flame Hall. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nakaramdam ng galit kay Yang Kai. Sa kabila ng matatag na paninindigan ni Yang Kai, siya ay talagang isang mataktikang tao. Ito ang kanyang hindi direktang paraan ng paghingi ng tawad kay Wei Cheng. Tumanggo si Yang Kai. Mabuti. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Wei. Gawin mo ang iyong makakaya. Kinuyam ni Yang Wei ang kanyang kamao at same time na sumagot. Hindi kita ipapahiya, Master. Tumanggo si Yang Kai at tumalon sa martial method stage. Sa kabilang banda, si Wei Cheng at ang isa sa kanyang Blood Warriors ay umalis din sa entablado, naiwan lamang ang isang Blood Warrior na haharap kay Yang Wei. Si Wu Xingqi ay sumulyap sa mga tao sa entablado at walang emosyong sumagot. Kung handa na kayong dalawa, maaari kayong magsimula anumang oras. Sa susunod na sandali, ang Blood Warrior ni Wei Cheng ay sumugod patungo kay Yang Wei sa bilis ng kidlat, na nag-iwan lamang ng isang after image. Naabot niya ang kanyang kalaban sa isang segundo, at kasunod ng isang malakas na pagsabog, ang buong entablado ay yumanig. Ang matayog na Yang Wei ay tila nataman ng bundok habang siya ay pasuray-suray at halos bumagsak sa lupa. Buti na lang at nakapagpatatag agad siya, sa kanya iniabot ang malaking kamay. Isang figure ang nawala sa kanyang harapan nang dumaan siya sa kanyang palad at umikot sa kanyang paligid. Maya-maya, isa pang malakas na boom ang narinig. Isang kumpiyansa na si Wei Cheng ang nagmamasid sa labanan sa entablado at walang pakialam na sinabi. Alchemist Yang, ang iyong Blood Warrior ay masyadong mahina. Walang paraan na matatalo niya ang bodyguard ko. Ngumiti si Yang Kai nang hindi tumugon sa kanya.
Si Yang Wei ay nasa 2nd grade Heaven Realm lamang habang ang bodyguard ni Wei Cheng ay nasa 6th grade. Nagkaroon ng pagkakaiba ang apat na minor realms sa pagitan nila. Sa entablado, nang walang anumang tulong mula sa labas, si Yang Wei ay inaasahang magiging walang laban sa kanyang kalaban. Sa loob lamang ng 10 paghinga ng oras, si Yang Wei ay tinamaan ng higit sa 10 beses. Bawat welga ay magdudulot sa kanya ng pagsuray-suray at halos bumagsak sa lupa, ngunit palagi niyang napapatatag ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon at maka-counter-attack. Bagamat hindi niya nagawang saktan ang kanyang kalaban, pinilit ng kanyang malalakas na pag-atake ang kabilang partido na umiwas. Ang ganitong labanan ay dapat na mabilis na matapos dahil ang kapangyarihan ng magkabilang partido ay lubhang magkaiba. Gayunpaman, ang katotohanan ay nagulat si Yang Wei sa iba sa kanyang tiyaga at determinasyon. Bagamat ang Blood Warrior ni Wei Cheng ay tila na nagsa-entablado, hindi niya nagawang talunin si Yang Wei o pilitin siyang lumabas ng entablado. Higit pa rito, sa paglipas ng panahon, nagsimulang mabuo ang isang layer ng ambon ng dugo sa paligid ng figure ni Yang Wei. Sa una ay hindi mahalata, ngunit sa paglipas ng panahon ay lalong lumalapat. Ano yan? Si Wu Xingqi, na nagmamasid sa labanan sa entablado, ay napataas ng kilay dahil sa pagtataka. Iyon ay dahil napagtanto niya na ang bilis at lakas ni Yang Wei ay tumataas sa pamamagitan ng paghinga. Si Yang Wei ay matibay, ngunit hindi siya masyadong maliksi, at siya ay 4 na minor realms sa likod ng kanyang kalaban. Sa makatuwid, mula sa simula, siya ay nasa isang passive na posisyon, at ang kanyang mga paminsan-minsang counterattacks ay madaling naiiwasan ng kalaban. Gayunpaman, habang tumatagal ang labanan, ang kanyang mga pag-atake ay unti-unting naging mas mabilis at mas malakas. Kasunod ng isang nap unit na tunog, ang dalawa sa kanila ay tumalon palayo sa isa't isa. Si Yang Wei ay napuno ng dugo habang pinalaki niya ang kanyang mga mata sa galit. May isang piraso ng tela na pinunit niya sa kanyang kalaban. Pagkatapos niyang bitawan, sumugod siya sa kanyang kalaban na parang galit na toro, duguan ang mga mata. Naghiyawan ang mga nanonood sa paligid ng entablado. Iyon ang unang pagkakataon na nagawang tamaan ni Yang Wei ang kanyang kalaban, kahit isang pirasong tela lang ang nap-unit niya mula sa kabilang partido. Sa kabilang banda, ang 6th grade Heaven Realm Master ay tumingin sa kanyang sariling dibdib kung saan ang isang maliit na bahagi ng kanyang robe ay nap-unit, na nagpapakita ng kanyang vest. Nang tumangala siya at nakita si Yang Wei na umaakyat sa kanya, nagalit siya at na-activate ang kanyang spirit chi para harapin siya. Nagpatuloy ang matinding labanan. Martial Pick, Kabanata 4514. Gumuhit. Ang mga manonood sa una ay hindi interesado sa unang round dahil ang labanan sa pagitan ng Blood Warriors ay maaaring maging nakakainip. Pareho silang sinanay sa Blood Warrior Hall, kaya mas pamilyar sila sa mga galaw at diskarte ng isa't isa. Higit pa rito, nagkaroon ng malaking gap sa kapangyarihan sa pagitan ng dalawang Blood Warriors sa entablado. Ito ay dapat na isang labanan na walang suspense. Gayunpaman, ang katotohanan ay ikinagulat ng lahat dahil ang 2nd grade Heaven Realm Master ay hindi pa rin natalo kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng isang 6th grade Heaven Realm Master. Kahit nanghihina siya at puno ng dugo, hindi pa rin siya natitinag at lumalaban. Marami sa mga manonood ang naantig. Nanatiling matindi ang labanan sa martial method stage. Ang Blood Warrior ni Wei Cheng ay maliksi habang siya ay gumagala sa Yang Wei at gumagawa paminsan-minsan. Tulad ng isang pusa na nanunokso sa isang daga, madali niyang nagugulo si Yang Wei. May banayad na pagbabago sa likod ng mga tingin ni Wu Xingqi habang pinagmamasdan niya ang laban, at pagkatapos ay dumating ang isang sandali nang iniabot ni Yang Wei ang kanyang kamay at sumigaw. Nakuha mo. Kasunod ng isang malakas na boom, lumundag ang spirit chi habang kumakalat ang hangin sa paligid. Ang tanawin sa martial method stage ay nagulat sa lahat. Sa sandaling iyon, mahimalang nahuli ni Yang Wei ang guya ng isa pang Blood Warrior habang pinipigilan ang marahas na pag-atake ng huli. Sa susunod na sandali, si Yang Wei ay gumawa ng nakakatakot na ngiti at itinaas ang kanyang kalaban bago siya ibinagsak sa lupa na tila ang huli ay isang manok. Kung ang kanyang paglipat ay matagumpay, ang kabilang partido ay malubhang masasaktan sa kabila ng pagiging isang 6th grade Heaven Realm Master. Bumulalas ni Wei Cheng. Kaagad, kinulat ng 6th grade Heaven Realm Master ang kanyang katawan sa kakaibang paraan. Tulad ng isang ahas, ibinalot niya ang kanyang sarili sa matipunong braso ni Yang Wei. Bago pa lumapat ang kanyang likod sa lupa, itinulak niya ang kanyang mga kamao ng sunod-sunod kay Yang Wei. Hong! Ang buong martial method stage ay nanginginig ng marahas habang ang matinding labanan ay biglang tumigil.
Ang mga manonood ay tumangala at nakita na si Yang Wei ay bumagsak sa isang tuhod na nanlalaki ang mga mata. Nanatili siya sa posterin ng huling hakbang na ginawa niya. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban ay nakahandusay sa lupa, ang kanyang mukha ay puno ng dugo, mukhang bagbog. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang malutas ang krisis sa pinakakritikal na sandali, siya ay itinapon pa rin sa lupa ni Yang Wei. Kasalukuyang namamanhid ang kanyang likod, na nagpaisip sa kanya na maaaring nabali ang kanyang gulugad. Tapos na ba? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid ng martial method stage. Ang katotohanan na ang isang second-grade Heaven Realm Master ay nanalo sa labanan na ikinagulat nila. Maging si Wei Cheng ay naniniwala na ganoon din ang kaso. Nagmukha siyang matamlay dahil hindi niya matanggap ang kinalabasan. Sa sandaling iyon, humakbang si Wu Xingqi at iniabot ang kanyang kamay kay Wei Cheng bago ipahayag ang resulta. Nanalo si Alchemist Wei sa unang round. Nagulat si Wei Cheng nang marinig iyon. Matapos matiyak na hindi siya nagkakamali, tila naguguluhan siya. Kahit na siya ay isang Heaven Realm Master, ang paglilinang ng isang alchemist ay karaniwang binuo gamit ang maraming elixir. Sa makatuwid, ito ay hindi katulad ng ibang mga cultivator na umaasa sa paikot-ikot na pagsusumikap. Kahit na kinuha na niya ang bawat detalye ng laban, hindi pa rin niya maisip kung ano ang nangyayari, ni hindi niya maintindihan kung bakit siya nanalo sa laban. Gayunpaman, dahil sinabi ni Wu Xingqi, hindi dapat magkamali. Tumingin si Wei Cheng kay Yang Kai, na mukhang kalmado at tila walang intensyon na tumutol sa desisyon. Iyon ay pagkatapos ay naayos niya ang kanyang isip. Sa sandaling iyon, narinig ang ilang ingay mula sa entablado habang nahihirapang tumayo ang 6th grade Heaven Realm Master. Bagamat mukha siyang bagbog, nakakagalaw pa rin siya kahit papaano. Sa kabilang banda, si Yang Wei ay nanatiling hindi kumikibo sa parehong posture. Ang dugong dumadaloy mula sa kanyang bibig at ilong ay tumulo sa lupa at nagdulot ng kaunting ingay. Nang makita iyon, sa wakas ay napagtanto ni Wei Cheng na ang Blood Warrior ni Yang Kai ay malamang na nahimatay. Hindi nakakagulat na nanalo siya sa round na ito. Master, hindi ko po kayo binaygo. Naikuyom ng 6th grade Heaven Realm Master ang kanyang kamao kay Wei Cheng. Mahusay ang iyong ginawa, magpahinga ka na. Malumanay na tumanggaw si Wei Cheng. Oo, sagot ng Blood Warrior. Nang tumalon siya mula sa entablado, hindi niya maiwasang lumingon kay Yang Wei, na nanginginig pa rin sa gulat sa loob. Hindi pa siya nakatagpo ng isang taong mapanlaban gaya nitong 2nd grade Heaven Realm Master dati. Sa totoo lang, nanalo siya sa laban na ito dahil lang sa isang stroke ng swerte. Kung ang kabilang partido ay nakapagtiyaga lamang ng ilang sandali, mahirap sabihin kung sino ang mananalo sa huli. Sa kabilang banda, tumalon si Yang Kai sa entablado at tiningnan si Yang Wei, na talagang maayos. Ang taong ito ay napakatibay, kaya kahit na siya ay mukhang bagbog, siya ay natatakpan lamang ng mga sugat sa laman. Wala sa kanyang 5 viscera at 6 na organo ang nasaktan. Ang dahilan kung bakit siya nahimatay ay dahil sa sobrang lakas niya. Sa pagkumpirma sa katayuan ni Yang Wei, inilipat ni Yang Kai ang ilan sa sarili niyang spirit chi sa kanya para gisingin siya. Master, nagkamalay si Yang Wei at napagtanto na siya ay natalo. Sa isang nahihiyang ekspresyon, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Paumanhin sa pagbigo ko sayo. Tinapik ni Yang Kai ang balikat ng kausap. Ayos lang. Kung tutusin, mas mahina ka sa kanya. Magaling. At saka, kaunting panahon na lang simula nang magsimula kang magtanim. Ungol ni Yang Wei sa mahinang boses. Hanggang sa labanang ito ay napagtanto niya kung gaano kahanga-hanga ang Supreme Tyrant Body Art na itinuro sa kanya ni Yang Kai. Ganap niyang alam ang kanyang kapangyarihan bilang second step Heaven Realm Master. Noong nakaraan, hindi siya kailanman makakasama ng matagal na pakikipaglaban sa isang 6th grade Heaven Realm Master. Nag-alinlangan siya na maaari pa siyang tumagal ng 20 paghinga ng oras bago. Gayunpaman, pagkatapos linangin ang Supreme Tyrant Body Art, halos nagawa niyang talunin ang gayong kalaban, na sadyang hindi maisip. Napakarami na niyang natamo matapos linangin ang Secret Art sa loob ng ilang araw. Kung nilinang niya ito ng mas mahabang panahon, magkakaroon siya ng pagkakataon na talunin ang kabilang partido. Sino ang aakyat sa entablado para sa ikalawang round? Alchemist Yang. Tanong ni Wu Xingqi. Isang Blood Warrior lang ang dinala ni Yang Kai. Ang bodyguard ay karaniwang kalahating patay, kaya walang paraan na makaakyat siya sa entablado para sa ikalawang round. Si Wu Xingqi ay hindi pa nakatagpo ng ganoong pangyayari noon, kaya wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Sa makatuwid, nagpa siya siyang tanungin si Yang Kai. Nahihirapang bumangon si Yang Wei at ikinuyom ang kanyang kamao.
Master, makakaakyat na ulit ako sa entablado. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Tingnan mo, nahihirapan ka pang tumayo ng matatag. Kung aakyat ka ulit sa stage, mamamatay ka. Handa akong mamatay para sa'yo. Si Yang Wei ay nagpakita ng solemna. Hindi kita inilabas sa Blood Warrior Hall para lang panoorin kang mamatay. Bumaba, makikibahagi ako sa laban sa pagkakataong ito. Nang matapos ang kanyang mga salita, marahang itinulak ni Yang Kai si Yang Wei palayo. Nilamon ng malambot na puwersa, si Yang Wei ay direktang pinaalis sa entablado. Parehong natigilan sina Wu Jingqi at Wei Cheng. Nakakunot ang noo, nagtanong si Wu Jingqi, Alchemist Yang, pisikal na labanan pa rin ang second round. Sigurado ka bang gusto mong sumali dito? Tumanggaw si Yang Kai. Ano ang mali dyan? Hindi ba maaaring ipaglaban ng mga alchemist ang kanilang sarili? Walang ganoong tuntunin, ngunit mukhang nasa dilema si Wu Jingqi. Wala pang alchemist na nakibahagi sa isang pisikal na labanan sa yugtong ito noon. Ano ang iyong cultivation ngayon, Alchemist Yang? Third grade Heaven Realm. Matapat na sagot ni Yang Kai. Sa sandaling iyon, hindi sigurado si Wu Jingqi kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay tiningnan niya si Yang Wei at naisip na hindi na talaga kayang lumaban muli ng huli. Kung ang Blood Warrior ay hihilingin na umakyat sa entablado, tiyak na matatalo siya. Dahil walang ibang kasama si Yang Kai, maliwanag na gusto niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, tumanggaw si Wu Jingqi. Kung ganoon, mangyaring mag-ingat, Alchemist Yang. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Wei Cheng. Pakisabi sa isang tao na lumapit, Alchemist Wei. Tumanggaw si Wei Cheng at inutusan ang ibang Blood Warrior na umakyat sa entablado. Sabay sabing, huwag mo siyang patayin. Itapon mo na lang siya sa stage. Isa siyang Heaven Grade Alchemist kung tutuusin. Kung may mangyari man sa kanya, hindi kita mailigtas. Tumanggaw ang Blood Warrior. Huwag kang mag-alala, Master. Alam ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos, tumalon siya sa entablado at itinago ang kanyang kamao kay Yang Kai. Handa na ako, Alchemist Yang. Binabaan siya ni Wu Jingqi ng paalala. Alchemist Yang, ang bodyguard na ito ay nasa 7th grade Heaven Realm. Kung sa tingin mo ay hindi ka kakampi para sa kanya, mas mabuting umamin ka na sa pagkatalo ngayon. Maraming salamat, Vice Hall Master Wu. Ngumiti si Yang Kai. Pero, hindi ko akalain na ako ang aamin ng pagkatalo. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, bigla siyang lumitaw sa harap ng bodyguard at bahagyang itinulak ang isang palad na umaalon sa Spirit Chi. Ang bodyguard sa una ay kalmado at nakakulong, ngunit nang makita niya ang palad ni Yang Kai, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang siya ay nilalamon ng isang pakiramdam ng panganib. Nagmamadali niyang itinulak ang lahat ng kanyang Spirit Chi at sinalubong ang pag-atake. Sa pinakakritikal na sandali, naalala niya na ang kabilang partido ay isang prestihiyosong Heaven Grade Alchemist sa halip na isang bodyguard, kaya mabilis niyang pinaghigpitin ang kanyang puwersa ng kaunti baka mapahamak si Yang Kai. Hong! Sumabog ang Spirit Chi habang ang isang figure ay pinaalis na parang sako. Ang tao pagkatapos ay bumagsak sa karamihan ng tao at naging sanhi ng pagbagsak nila sa lupa. Si Wu Jingqi, na lihim na nagpalipat-lipat ng kanyang Spirit Chi at inihanda ang kanyang sarili na makialam, ay natulala sa kanyang nasaksihan. Sa kabilang banda, natulala sa lugar si Wei Cheng, na handang manood ng magandang palabas. Ang ibang mga cultivator at mga alchemist ay hindi rin makapaniwala sa kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, nabalot ng katahimikan ang buong lugar. Ilang sandali lang ay natauhan ang mga taong ito at napalingon sa pinanggalingan ng kaguluhan. Doon, bumangon ang isang tao nang bumakas sa mukha niya ang napakaraming ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Siya ay walang iba kundi ang bodyguard ni Wei Cheng, na nasa 7th grade Heaven Realm. Isang 7th grade Heaven Realm Master ang ipinadala na lumipad palayo sa martial method stage ng isang 3rd grade Heaven Realm Master na may isang galaw lang. Kung hindi nila ito nakita ng mga mata, walang maniniwala. Isang galit na si Wei Cheng ang tumingin sa kanyang bodyguard. Ano ba ang ginagawa mo? Napahiya ang 7th grade Heaven Realm Master habang ikinuyom niya ang kanyang kamao. Patawarin mo ako, Master. Hindi lang ako naging maingat. May pagdududa sa kanyang isipan. Kahit na pinaghigpitin niya ang kanyang kapangyarihan sa huling sandali para hindi mapahamak si Yang Kai, sapat pa rin sana ang kanyang pag-atake para pigilan ang isang 3rd grade Heaven Realm Master lamang. Sa simula ay nagkaroon siya ng kumpiyansa na itulak si Yang Kai palabas ng entablado sa sagupaan na iyon, ngunit siya ang pinalayas sa halip. Habang inaalala niya ang sandaling nagtagpo ang kanilang mga galaw ngayon lang, naramdaman niyang parang nakaharap siya sa isang peak Heaven Realm Master sa halip na isang 3rd grade Heaven Realm Master.
Gayunpaman, hindi niya iyon maipaliwanag sa sinuman, kaya ibinasura na lang niya iyon bilang sarili niyang guni-guni. Nagalit si Wei Cheng. Noong una ay naisip niya na madali siyang makakakuha ng spirit armament para makabawi sa kanyang mga pagkatalo sa Divine Flame Cave, ngunit hindi sumagi sa kanyang isipan na magkakaroon ng pagbabago sa mga pangyayari. Dahil hindi niya magawang baguhin ang kinalabasan, walang kabuluhan ang magsabi ng kahit ano pa. Sinaman niya ng tingin ang bodyguard at sumigaw. Basura. Natahimik ang bodyguard, namumula ang mukha. Vice Master Wu, sa palagay ko nanalo ako sa round na ito. Tinitigan ni Yang Kai ang tulala na si Wu Xingqi. Natauhan si Wu Xingqi at tumango na may awkward na ekspresyon. Si Alchemist Yang ay nanalo sa ikalawang round. Martial Pick, Kabanata 4515. Paano ito posible? Pareho kayong nanalo ng isang round ng physical fights, kaya ang contest ay kasalukuyang draw. Maaari kayong magkaroon ng talakayan sa inyong sarili tungkol sa huling round. Tumingin si Wu Xingqi sa paligid. Nagkasundo na sina Yang Kai at Wei Cheng, at ito ay isang hindi sinasabing panuntunan sa Profound Pilsec. Natural na hindi sila tatutol dito. Ang huling round ay tungkol sa alchemy, si Wu Xingqi, isang cultivator, ay hindi nakialam. Nakatayo sa martial method stage, sinabi ni Yang Kai. Alchemist Wei, ako ay isang bagong dating, kaya hindi ako pamilyar sa mga patakaran ng sekta. Maaari kang magpasya kung ano ang kalabanan. Okay lang ako sa kahit ano. Ngumuso si Wei Cheng. Talagang may tiwala ka, Alchemist Yang. Paano kung sabihin kung makikipagkompetensya tayo sa isa't isa gamit ang Alchemy Flames? Tatanggapin mo ba ang hamon? Nang marinig iyon, nagkagulo ang mga alchemist sa paligid ng entablado at agad na itinaas ni Wu Xingqi ang kanyang kamay. Hindi mo magagawa iyon. Nagtanong ang isang curious na si Yang Kai. Bakit hindi tayo makakalaban gamit ang Alchemy Flames? Para sa kanya ay isang seryosong isyo ang makipaglaban sa isa't isa gamit ang Alchemy Flames. Isang nagtatakang tanong ni Wei Cheng. Bakit hindi mo man lang alam ito? Nakatira ka ba sa ilalim ng bato? Sa gilid, ipinaliwanag ni Wu Xingqi. Alchemist Yang, lahat ng alchemist ay may sariling alchemy flames na nahahati sa iba't ibang grado. Nakapunta ka na sa Divine Flame Cave, kaya dapat alam mo na ang isang malakas na alchemy flame ay maaaring lunukan ang isang mas mahina para ay upgrade ang sarili nito. Kaya naman ang ilang alchemist ay nakikipaglaban sa isa't isa gamit ang kanilang alchemy flames. Gayunpaman, ang ganitong uri ng labanan ay lubhang mapanganib. Kadalasan, ang alchemy flame ng alinmang partido ay mauuwi sa pagkalamon. Kapag nangyari iyon, ang alchemist ay magdurusa mula sa isang matinding backlash. Sa makatuwid, maliban kung ito ay isang hindi malulutas na awayan ng dugo, ang mga alchemist ay hindi kailanman nakikipagkompetensya laban sa isa't isa gamit ang alchemy flames. Matapos itong ipaliwanag kay Yang Kai, lumingon siya kay Wei Cheng. Alchemist Wei, ikaw at si Alchemist Yang ay mahalagang kayamanan ng Profound Pilsec. Hindi parang may buhay o kamatayan na away sa inyong dalawa. Magiging maayos kung ito ay anumang iba pang anyo ng kompetisyon. Gayunpaman, kung gusto mo talagang lumaban gamit ang Alchemy Flames, itong si Wu ay walang magagawa kundi iulat ang insidente sa Elder Council at hilingin sa kanila na makialam. Pinagdikit ni Wei Cheng ang kanyang mga labi. Gumagawa lang ng punto ang Wei na ito. Siyempre alam ko kung gaano kadelikado ang lumaban gamit ang Alchemy Flames. Mangyaring huwag seryosohin ito, Vice Master Wu. Noon lang tumango si Wu Xingqi. Mabuti naman, lumingon si Wei Cheng kay Yang Kai. Hindi tayo lalaban gamit ang Alchemy Flames. Gayunpaman, magiging masyadong matagal ang pag-ubos kung makikipagkompetensya tayo sa isa't isa sa isang kompletong session ng alchemy. Bakit hindi natin pinuhin ang ilang panggamot na likido? Tingnan natin kung sino ang makakapagpino ng mas dalisay, mas puro panggamot na likido mula sa parehong mga halamang gamot. Simpleng contest lang at hindi magtatagal. Si Yang Kai ay natural na okay dito habang siya ay tumango. Ito ay maliwanag na Wei Cheng ay handa na mabuti. Habang ipinapalakpak niya ang kanyang mga kamay, ang Heaven Realm Blood Warrior na dating pinaalis ni Yang Kai palayo sa entablado, ay lumundag na may 2 kahon sa kamay. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, sinabi ni Wei Cheng. Ito ang mga Starry Sky Flowers. Ang mga ito ay magkatulad sa mga tuntunin ng kanilang panggamot na edad at sukat. Maaari mong suriin ang mga ito at pumili ng isa. Sa halip na gumamit ng anumang alchemy furnaces, gagamitin lang namin ang sarili naming alchemy flames para pinuhin ang medicinal liquid at tingnan kung sino ang mas mahusay. Habang nagsasalita siya, inabot ng Heaven Realm Blood Warrior si Yang Kai dala ang mga kahon at hinayaan siyang suriin ang mga ito. Nagbulungan ang mga alchemist sa paligid ng stage.
Sinusubukan ng Alchemist Way na pinuhin ang isang Starry Sky Flower. Ito ay hindi isang madaling gawain. Tama iyan. Sa lahat ng mga halamang Heaven Grade, kahit na ang Starry Sky Flowers ay hindi ang pinakamahalaga, ang mga ito ay talagang ang pinakamahirap na pinuhin. Narinig ko na kahit na ang pinakamahusay na Heaven Grade Alchemist sa Profound Peel Sect ay maaari lamang pinuhin ang 70% ng mga epekto nito sa gamot. Maging ang mga Spirit Grade Alchemist mula sa Elder Council ay maaari lamang umabot ng 70%, lalo na ang Heaven Grade Alchemists. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagsubok upang malaman ang pundasyon ng isang alchemist. Magiging kawili-wili ito. Maririnig ang mga ingay na nagmumula sa kung saan-saan habang nakatingin si Yang Kai sa mga kahon. Tulad ng sinabi ni Wei Cheng, walang pagkakaiba sa laki o edad sa pagitan ng dalawang halamang gamot. Masasabing magkapareho sila. Para silang mga bulaklak na kasing laki ng palad na may tigwalong talulot, kung saan makikita ang mga pilak na linyang kumikinang, na nagmistulang langit na puno ng mga bituin. Hindi pa nakita ni Yang Kai ang mga bulaklak na ito noon at naramdaman niya na ang mga ito ay katutubong sa Divine Armament World. Inabot ni Wei Cheng ang kanyang kamay. Pakiusap, Alchemist Yang. Tumanggo si Yang Kai at random na pumili ng isa. Pagkatapos ay naglakad ang bodyguard patungo kay Wei Cheng kasama ang isa pang bulaklak. Kinuha ni Wei Cheng ang bulaklak at nakangiting sinabi. Siya nga pala, Alchemist Yang, may kakaiba akong pananaw pagdating sa pagpino ng Starry Sky Flowers, kaya siguradong matatalo ka. Hindi siya makakabuo ng ganitong uri ng kompetisyon kung hindi siya tiwala sa kanyang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit naghanda siya ng dalawang mabituing bulaklak sa langit sa simula pa lang. Hindi sumagot si Yang Kai sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig si Wu Xingqi na nagsasabing, kung handa na kayong dalawa, maaari kang magsimula anumang oras. Pakiusap, Alchemist Yang. Sigaw ni Wei Cheng habang pinapagana ang kanyang spirit chi. Kasabay nito, lumitaw ang isang orange na apoy sa itaas ng kanyang palad. Iminungkahi ng liwanag ng apoy na ito ay isang napakataas na kalidad na Heaven Flame, kahit na hindi sigurado si Yang Kai kung anong uri ng apoy iyon. Pinalibutan ng Heaven Flame ang Starry Sky Flower habang paminsan-minsan ay nagbabago ang tindi nito. Sa ilalim ng kontrol ni Wei Cheng, nagsimulang kunin ng apoy ang panggamot na likido mula sa Starry Sky Flower. Nang makita iyon, nagmamadaling isinaaktibo ni Yang Kai ang kanyang Spirit Chi at Alchemy Flame. Isang puting apoy ang lumitaw mula sa manipis na hangin at kumurap sa susunod na sandali. Bagamat mukhang napakalinis nito, hindi ito maihahambing sa Heaven Flame ni Wei Cheng pagdating sa kulay o grado. Isang Mortal Flame. May biglang sumigaw. Marami sa kanila ang natulala habang nakatingin sa apoy sa itaas ng palad ni Yang Kai. Bagamat wala silang ideya kung anong uri ng Alchemy Flame iyon, itinuring nila na ito ay isang Mortal Flame na hinuhusgahan lamang mula sa hitsura nito. Hindi maisip na ang Alchemy Flame ng isang Heaven Grade Alchemist ay isang Mortal Flame. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, hindi sila maniniwala. Ang Mortal Flames ay karaniwang ginagamit ng mga bagong Alchemist dahil sila ang pinakamababang grade ng Alchemy Flames. Nagulat din si Wu Xingqi. Si Yang Kai ay bumisita sa Divine Flame Cave ilang araw na ang nakalipas, kaya dapat ay mayroon siyang nakuha. Bakit Mortal Flame lang ang nakuha niya? Isang abalang Wei Cheng ang sumulyap kay Yang Kai, pagkatapos ay napangiti. Alchemist Yang. Paano mo magagamit ang Mortal Flame para pinuhin ang isang Starry Sky Flower? Alam mo ba na Heaven Grade Herb ito? Walang paraan nagagana ang Mortal Flame sa Spirit Flower na ito. Iminumungkahi ko na aminin mo ang pagkatalo mo ngayon para iligtas ka sa kahihiyan. Sinulyapan siya ni Yang Kai at walang imak na sumagot. Ano ang pinagkaiba nito kung ito ay Mortal Flame o Heaven Flame? Ang Alchemist ang pundasyon ng lahat. Hanggat ang isa ay may sapat na kasanayan, maaari niyang pinuhin ang isang Heaven Grade Herb gamit ang Mortal Flame. Tulad nito, habang nagsasalita siya, ang puting apoy ay lumundag habang ang panggamot na likido ay kinuha mula sa Starry Sky Flower at nabuo sa isang bola. Sa patuloy na pagsunog, ang mga dumi ay dahan-dahang inalis. Natigilan si Wei Cheng. Paano ito posible? Habang siya ay natulala, halos sirain ng kanyang Heaven Flame ang mabituing Sky Flower. Nataranta, mabilis niyang pinigilan ang kapangyarihan ng Heaven Flame. Nagkagulo ang mga alchemist sa paligid ng entablado dahil hindi maisip ang nakikita sa harap ng kanilang mga mata. Ang isang puting Mortal Flame ay talagang makakapino ng isang Heaven Grade Herb na kasing bilis ng Heaven Flame ni Wei Cheng. Sa katunayan, talagang pinipigilan ni Yang Kai ang puting apoy. Bagamat alam na niya na kakaiba ang puting apoy na nakuha niya mula sa Divine Flame Cave, hindi pa siya nagkaroon ng panahon para magsagawa ng anumang mga eksperimento dito.
Hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya na ang puting apoy ay napakalakas pagdating sa pagdadalisay ng panggamot na likido. Hindi talaga siya nagpapuwersa ng ma-extract ang medicinal liquid mula sa Starry Sky Flower. Bukod dito, ang mga dumi sa panggamot na likido ay mabilis na nalinas sa tulong ng puting apoy. Dahil dito, lalo pang na-curious si Yang Kai tungkol sa uri ng alchemy flame na nakuha niya. Sa kasamaang palad, walang anumang record tungkol dito sa Sex Records Hall. Patuloy pa rin ang kompetisyon. Sa martial method stage, patuloy na inaayos ni Yang Kai at Wei Cheng ang intensity ng kanilang alchemy flames. Ang orihinal na Starry Sky Flowers ay nawala na at napalitan ng dalawang patak ng panggamot na likido. Ang mga patak ng likido ay kumikinang na parang isang langit na puno ng mga bituin ay pinagsama-sama. Habang ang mga dumi ay naalis, ang mga patak ng panggamot na likido ay lumiwanag ng mas maliwanag at mas maliwanag. Puno ng pawis ang noo ni Wei Cheng. Hindi niya inisip ang pagkawala ng 300,000 red jades, ngunit hindi niya kayang ipahiya ang sarili sa ganoong paraan. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong sumali siya sa Profound Peel Sect, kaya kung matalo siya sa kompetisyon laban sa isang bagong dating na dumating ilang araw lang, mahihiya siyang ipakita muli ang kanyang mukha. Bukod dito, si Yang Kai ay gumagamit lamang ng Mortal Flame sa kompetisyong ito. Kaya naman, buong-buo si Wei Cheng. Sa ilalim ng napakalaking pressure, nagawa niyang lampasan ang sarili niyang limitasyon at kumpara sa mga panahong pinino niya ang Starry Sky Flowers noong nakaraan, talagang nakamit niya ang isang bagong record sa performance. Makalipas ang isang oras, huminga ng malalim si Wei Cheng at biglang binawi ang kanyang Heaven Flame. May isang patak ng napakadalisay na likidong panggamot na umaaligid sa itaas ng kanyang palad, na umiikot sa gitna ng hangin na may impluwensya ng kanyang espiritu chi. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang panggamot na likido ay sumasalamin sa isang bahaghari ng mga ilaw. Nagpakawala siya ng hininga at nang hindi man lang kailangang tingnan ito, alam ni Wei Cheng na nakuha niya ang 70% ng mga nakapagpapagaling na efficacies mula sa Starry Sky Flower. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay na record sa Profound Peel Sect, ito ang pinakamahusay na personal niyang nakamit sa ngayon. Pagkatapos, tumangala siya at nakitang natapos na rin ni Yang Kai ang kanyang pagpipino. May isang patak din ng panggamot na likido ng Starry Sky Flower na pumapalibot sa ibabaw ng kanyang palad, at sa hitsura nito, ang patak ng panggamot na likido ay halos kapareho ng sa kanya. Na may salungat na ekspresyon, naramdaman niya ang pagsikip ng dibdib niya. Iyon sa harap ng kanyang mga mata lamang ay napagtanto niya na siya ay natalo. Iyon ay dahil gumamit siya ng Heaven Flame upang pinuhin ang Starry Sky Flower habang si Yang Kai ay gumamit ng Mortal Flame. Hindi inakala ni Wei Cheng na makakamit niya ang parehong resulta gamit ang isang Mortal Flame. Gayunpaman, ito ay isang kompetisyon sa pagitan ng dalawang alchemist na may malaking taya sa linya, kaya natural na hindi madaling aminin ni Wei Cheng ang pagkatalo. Mapanuksong tumingin siya kay Yang Kai at nagkomento. Napakaganda mo, Alchemist Yang. Tumanggo si Yang Kai. Nagawa mo ng maayos ang iyong sarili, Alchemist Wei. Nang makitang wala sa kanila ang taos puso, umubo si Wu Xingqi at sinabing. Ang una ito ay isang cultivator na walang alam tungkol sa kalaliman ng alchemic daw. Pareho kayong maghuhukom sa mga resulta. Naniniwala akong magiging walang kinikilingan at tapat ka. Maaaring naging sinsero siya nang sabihin niya ang mga salitang iyon, ngunit maaaring hindi rin siya payag na maging hurado sa huling round. Ang parehong partido ay dumating sa isang tabla sa mga round ng labanan, at ang mananalo ay lalabas sa huling patimpalak na ito. Hindi nararapat para kay Wu Xingqi na magpas siya at ipahayag ang nanalo. Sa makatuwid, nagpasya siyang ipaubaya ang bagay sa dalawang katunggali mismo. Martial Pick, Kabanata 4516. Sikat pagkatapos ng isang labanan. Tumanggo si Wei Cheng. Kung ganoon, si Alchemist Yang at ako mismo ang susuriin ang medicinal liquid. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang spirit chi at itinulak ang kanyang patak ng panggamot na likido patungo kay Yang Kai. Nang makita iyon, ipinadala rin ni Yang Kai ang kanyang medicinal liquid na kinuha mula sa Starry Sky Flower. Habang sinusuri nila ang medicinal liquid ng isa't isa, ang mga alchemist sa paligid ng martial method stage ay matamang nagmamasid. Sabik silang malaman kung sino ang mananalo. Gayunpaman, bago ipahayag ang mga resulta, wala silang paraan upang sabihin. Ilang sandali pa, ngumiti si Yang Kai at tumingin kay Wei Cheng, na ang mga ekspresyon ay patuloy na nagbabago na para bang nakakita siya ng isang bagay na nakakagulat. Nakikita ng mga manunood na habang si Yang Kai ay kalmado at nagtitipon, si Wei Cheng ay tila nagkakasalungatan. Laking gulat nila habang iniisip nila na maaaring natalo si Wei Cheng sa kompetisyon.
Ngunit, paano naging posible iyon? Pareho silang nasa entablado ay Heaven Grade Alchemist, ngunit ang isa sa kanila ay gumamit ng Mortal Flame habang ang isa naman ay gumamit ng Heaven Flame. Walang paraan na matatalo si Wei Cheng. Bagamat naliligaw sila sa kanilang mga pagdududa, biglang bumuntong hininga si Wei Cheng at nanlumo. Nalaglag ang medicinal liquid na umaaligid sa itaas ng kanyang palad, pagkatapos ay ikinulong niya ang kanyang kamao. Talagang magaling si Alchemist Yang. Itong Wei na ito ay hindi katugma sa kanya. Natalo ako sa kompetisyon. Nasa iyo ang aking paggalang. Malumanay na tumanggo si Yang Kai. Hindi siya nagulat sa kinalabasan, ngunit nakuha ni Wei Cheng ang kanyang paggalang sa huling sandali sa pamamagitan ng pagiging prangka. Masama ang loob ng lalaking iyon, ngunit maaari pa rin siyang ituring na isang matuwid na tao. At least, hindi siya tatanggi na aminin ang pagkatalo. Nagkagulo ang mga tao habang ang mga alchemist ay tumingin kay Yang Kai sa gulat. Hindi nila maisip kung paano niya ginamit ang Mortal Flame para dalisayan ang ganoong purong gamot na likido at natalo pa si Wei Cheng. Noong nakaraan, hindi nila akalain na posible ang ganoong bagay, ngunit ngayon ay nangyari ito sa harap nila mismo sa araw na ito. Sasabihin ko sa isang tao na ipadala sa iyo ang 300,000 Red Jades mamaya. Palem. Pulang-pula ang mukha ni Wei Cheng habang nagmamadaling umalis sa stage. Hindi nagtagal ay nawala siya sa malayo kasama ang kanyang Blood Warriors. Binabati kita, Alchemist Yang. Humakbang si Wu Xingqi at ibinalik sa kanya ang True Void Sword. Nagulat kaming lahat sa iyong mga kakayahan ngayon. Sigurado akong malalaman na ng lahat ang pangalan mo sa Profound Pilsec. Kinuha ni Yang Kai ang espada at tumugon ng tumanggo. Maraming salamat sa iyong mabubuting salita, Vice Hall Master Wu, ngunit hindi talaga mahalaga sa akin ang katanyagan. Dahil naayos na ang usaping ito, aalis na ako ngayon. Paumanhin kong naabala kita ngayon. Ayos lang. Naging masaya rin akong manood ng kompetisyon. Tumawa si Wu Xingqi. Tumanggo si Yang Kai at naglakad pababa sa martial method stage, na sinundan ni Yang Wei. Si Wei Cheng ay isang mahusay na tao dahil halos isang oras pagkatapos bumalik si Yang Kai sa kanyang mansyon sa kuweba, natanggap niya ang 300,000 Red Jades gaya ng ipinangako. Medyo tumagal si Yang Wei para dalhin ang lahat ng Red Jades sa Cave Mansion, at nang matapos siya, ang buong lugar ay mukhang maluho. Si Yang Kai ay dati nang nakakuha ng 100,000 Red Jades mula sa Heavenly Martial City, na nagbigay daan sa kanya na pumunta mula sa Peak Earth Realm patungo sa Third Step Heaven Realm sa loob lamang ng isang buwan. Sa 3 beses na mas maraming mapagkukunan kaysa sa dati niyang pag-aari, naisip ni Yang Kai na ang Red Jades ay maaaring tumagal sa kanya ng medyo matagal. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung gaano kalaki ang kanyang lakas. Habang bumuti ang paglilinang ng isang tao, mas maraming mapagkukunan ang kanyang gagamitin. Nag-alinlangan pa si Yang Kai na maaaring payagan siya ng Red Jades na ito na makamit ang pag-akyat ng 2 hakbang. Sa sinabi nito, mas madali ang mga bagay ngayon sa mga Red Jades na ito. Kahit papaano, mabibili niya ang mga sangkap para sa body tempering medicinal liquid na kailangan ni Yang Wei. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang Red Jades at nagtala ng Race Eta bago sinabihan si Yang Wei na magtungo sa Profound Pill City para bumili ng maraming halamang gamot. Ang Profound Pill City ay umasa sa Profound Pilsec upang umunlad, ngunit ang kabaligtaran ay totoo rin sa ilang kahulugan. Dahil dito, nagkaroon ng maraming halamang gamot na ibinebenta sa lungsod. Masasabing kahit anong spirit herb ay matatagpuan doon hanggat hindi ito masyadong bihira. Inabot ng 4 na oras si Yang Wei bago siya bumalik na may dalang mga bag ng mga halamang gamot. Pumili si Yang Kai ng ilang mga halamang gamot na maaaring makatulong sa kanya sa paglinang ng Supreme Tyrant Body Art at sinabihan siyang mag-cultivate ng mag-isa. Pagkatapos, umupo siya nang nakakross ang mga paa sa gitna ng Red Jades na nakatambak na parang mga bunten at nag-activate ng Heaven Devouring Battle Law. Masasabing agad na sumikat si Yang Kai pagkatapos ng kompetisyon sa Martial Method Stage. Nakuha na niya ang ilang atensyon nang sumali siya sa Profound Pilsec bilang Heaven Grade Alchemist noon, ngunit sa sinabi niyan, maraming Heaven Grade Alchemist sa sect, at mayroon silang sariling mga bagay na dapat gawin. Sa makatuwid, bahagya lamang silang na-curious sa kanya. Ngayon, gayunpaman, pagkatapos talunin ni Yang Kai si Wei Cheng, ang kanyang pangalan ay nakilala ng lahat sa sekta tulad ng hula ni Wu Xingqi. Hindi lamang si Yang Kai ay isang Heaven Grade Alchemist sa kahangahangang batang edad na 18, natalo rin niya ang isang veteranong Heaven Grade Alchemist pagdating sa pagdadalisay ng medicinal liquid. Higit pa rito, gumamit lamang siya ng puting Mortal Flame noong panahong iyon para gawin iyon. Ang lahat ng mga bagay na kanyang nakamit ay pumukaw sa interes ng marami.
Maging ang mga mula sa Elder Council ay narinig din ang tungkol dito. Pagkatapos ng kompetisyon, nagsimulang tumanggap si Yang Kai ng mga imbitasyon mula sa iba't ibang Heaven Grade Alchemist paminsan-minsan. Kadalasan ay hinihiling nila siya sa kanilang mga mansyon sa kuweba upang dumalo sa mga pagtitipon. Ang Heaven Grade Alchemist ay madalas na nagsasama-sama at tinatalakay ang alchemy daw. Ito ang pamantayan sa Profound Peel Sect dahil sa paggawa nito, maaari nilang matanto ang kanilang sariling mga kahinaan at matuto mula sa iba sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga pointer. Ito ay isang mahusay na kasanayan na naipasa sa mga henerasyon. Gayunpaman, dahil sa iba't ibang mga pangyayari at personalidad, lahat ng Heaven Grade Alchemist ay nagkaroon ng kani-kanilang mga grupo ng mga kaibigan, at mahirap para sa iba na makihalubilo sa mga naturang grupo. Tiyak, gusto ng mga lupong ito na sumama sa kanila si Yang Kai, at hindi niya sila tinanggihan. Kaunting panahon pa lang mula noong sumali siya sa Profound Peel Sect, kaya't mas masaya siyang maging friendly sa iba pang Heaven Grade Alchemist. Higit pa rito, maaari din niyang malaman ang higit pa tungkol sa antas ng alchemy sa Divine Armament World na ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba tungkol dito. Sa loob lamang ng isang buwan, dumalo si Yang Kai sa 7 pagtitipon. Ang kanyang karanasan at kaalaman sa alchemy daw ay higit na nakahihigit sa mga Heaven Grade Alchemist na ito. Gayunpaman, dahil sa kanyang murang edad, hindi niya nais na magbunyag ng masyadong maraming. Dahil sa sinabi nito, paminsan-minsan ay ilalabas niya ang ilan sa kanyang pananaw sa isang mataktikang paraan at hahayaan ang iba na makinabang mula rito. Nakipagkaibigan siya sa maraming tao noong nakaraang buwan, at tinanggap siya ng mabuti sa lahat ng mga lupon. Kung sinabi niyang siya ang pinakasikat na Heaven Grade Alchemist sa Profound Peel Sect ngayon, walang tatutol dito. Pagkatapos ng lahat, dahil sa kanyang murang edad at pambihirang kakayahan, sinumang Heaven Grade Alchemist ay handang maging kaibigan niya. Ang isang buwang deadline na ipinataw ng sekta ay mabilis na nalalapit, ngunit si Huarong ay hindi pa rin bumabalik. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang distansya sa pagitan ng Profound Peel Sect at Void Spirit Sword Sect, dapat na bumalik si Huarong sa lalong madaling panahon. Gaya ng inaasahan ni Yang Kai, sa wakas ay bumalik si Huarong 3 araw bago ang deadline. Sa pansamantalang identity token na ibinigay sa kanya, nakapasok siya sa Profound Peel Sect ng walang kahirap-hirap. Nang sumugod si Yang Kai nang marinig ang balita, naghihintay na si Huarong sa reception palace. Nang makita siya, kinuyam ni Huarong ang kanyang kamao. Master, buti na lang at hindi kita binaygo. Nandito na sila. Parang pagod na pagod siya at halatang matagal na siyang walang pahinga. Magaling. Tumanggo si Yang Kai at tumalikod. Si Wan Yingying at ang dalawa pang junior brothers mula sa Void Spirit Sword Sect ay lumapit na may mga excited na ekspresyon at kinuyam ang kanilang mga kamao. Eldest senior brother. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ni Wan Yingying. Siguro pagod ka. May nangyari ba sa daan? Sa kabila ng pagiging masayahin, bamulong pa rin si Wan Yingying. Tumigil ka sa paghaplos sa aking ulo, eldest senior brother, hindi ako bata. Walang nangyari dahil nandyan si senior sister Hua para protektahan tayo. Mabuti yan. Sigurado akong alam mo na kung bakit kita pinapunta dito. Kailangan ko ng ilang katulong, at dahil mayroon kang ilang pamana sa alchemy ngayon, maaari kang manatili dito upang tulungan ako habang patuloy na nag-aaral ng alchemy daw. Oo, eldest senior brother. Hindi ka namin bibigwin. Naikuyom ng dalawang junior brothers ang kanilang mga kamao. Magpahinga ka ngayong gabi at ihahatid kita bukas para irehistro ang iyong mga pagkakakilanlan. Kailangan mo munang sumali sa Profound Peel Sect at maging outer disciples bago ka payag ang maging mga assistant ko. Pagkatapos ay inakay niya si Wan Yingying at ang iba pa na magtungo sa kanyang mansyon sa kuweba. Lumapit si Huarong sa susunod na sandali at sinundot ang kanyang baywang bago nagtanong sa mahinang boses. Master, sino yung pangit at mabangis na mukhang oso sa likod natin? Magpakita ng paggalang. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinawayan siya. Inilabas ko si Yang Wei sa Blood Warrior Hall para magtrabaho bilang aking bantay. Dahil makakatrabaho mo siya, dapat kilalanin mo siya. Kaya isa siyang Blood Warrior mula sa Blood Warrior Hall. Mukhang inaasahan na ito ni Huarong. Nang muli niyang sumulyap kay Yang Wei, nanginginig siya at malungkot na nagtanong. Master, hindi ba ako sapat para sa iyo? Bakit kumuha ka pa ng isang tao para maging bodyguard mo? Nalungkot ako sa ginawa mo. Pumunta ako sa Void Spirit Sword Sect at bumalik noong nakaraang buwan para sa iyo. Ganito ba dapat ang pakikitungo mo sa akin? Tila handa siyang humikbi na tila iniwan siya ni Yang Kai matapos siyang makasama. Pinandilatan siya ni Yang Kai.
Kung maglakas loob kang maglabas ulit ng kalokohan, papaalisin kita sa Profound Pill Sect. Agad na pinagdikit ni Huarong ang kanyang mga labi. Bakit parang matandang umutot ka kung binata ka pa lang? Pagkatapos, bumulalas siya. Wow! Ganito ang hitsura ng inner circle ng Profound Pill Sect. Napakaganda ng lugar na ito, at napakayaman ng world energy. Umiling si Yang Kai at hindi siya pinansin. Pagkatapos bumalik sa kanyang cave mansion, sinabi ni Yang Kai kay Huarong at sa iba pa na pumili ng sarili nilang mga kwarto at manirahan. Pagkatapos, inutusan niya ang isang katulong na maghanda ng pagkain para sa kanila. Habang nagsasama-sama sila, sinimulan nila ang paglobo sa pagkain. Nagtanong si Yang Kai tungkol sa Void Spirit Sword Sect, at nang malaman niya na maayos na ang lahat, sa wakas ay naging kalmado na siya. Matapos itong pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang disipulo ng Profound Pill Sect. Bukod pa rito, hinding-hindi siya ipagkakanulo ni Li Xingqing at Zhuang Juhi. Ang iba pang Earthrealm Masters ay umaasa pa rin sa kanya upang pinuhin ang 10 Revolutions Clear Heart Pills para sa kanila, kaya hindi sila gagawa ng anumang bagay na makakasira sa Void Spirit Sword Sect. Gayun din, ang sect ay nagtataglay na ngayon ng minahan ng Black Jade, kaya hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkuha ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Nagkaroon din sila ng suporta ng mga negosyong pag-aari ng Tianluo Hall at Roaring Tiger Sect. Bago umalis si Wan Yingying at ang iba pa, sina Su Changfa, Gu Kangning, at Hong Shu ay nagkaroon na ng talakayan kung dapat nilang buksan ang kanilang mga gate at kumuha ng mas maraming disipulo. Walang gaanong mga disipulo sa Void Spirit Sword Sect dahil dati silang hindi sapat na makapangyarihan o mayaman para protektahan at suportahan ang napakaraming tao. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Maging ang Tianluo Hall at Roaring Tiger Sect ay nasakop nila, kaya natural, gusto ni Su Changfa na ibalik ang kaluwalhatian ng Void Spirit Sword Sect. Bago umalis si Wan Yingying, sinabihan siya ni Su Changfa na hingin kay Yang Kai ang kanyang pahintulot. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay technical na sect master ng Void Spirit Sword Sect. Tiyak, hindi tatutol si Yang Kai dito. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, pupunta siya sa Profound Pill City at kukuha ng taong magpapadala ng sulat pabalik sa Void Spirit Sword Sect.